Ito ang wow trending matapos ang malakas na bagyong uwan. Tubig baha, pwede na raw inumin gamit ang water filter ng DSWD. Ipinakita ng DSWD Secretary Irene Dumlao ang portable water filtration kit na inihanda ng ahensya bilang bahagi ng paghahanda sa pagdating ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Dumlao, kayang salain nito ang tubig baha para gawing ligtas na inumin, isang teknolohiyang unang ipinakilala mismo ni Marcos Jr. noong Hulyo 2025. Noong Hulyo, taong 2025, nag-viral ang eksenang uminom si Marcos Jr. ng tubig mula sa alulod na sinala ng DSWD Portable Filtration System sa gitna ng preparasyon para sa bagyong Krising. Walang amoy, tikman ninyo, wika ng Pangulo bago tunggain ang tubig. Saka pa sinabing this thing really works. Ipinagmalaki ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang layunin sa nasabing sistema na magbigay ng malinis na inumin sa mga nasalanta ng bagyo, lalo na sa mga lugar na walang access sa portable water. Samantala, nagpahayag ng matinding pangamba ang ilang eksperto tungkol sa paggamit ng nasabing filtration kit. Ayon sa kanila na hindi pa malinaw kung kaya nitong tuluyang salain ang mga mikrobyo o virus mula sa dumi ng hayop. Ganon din ang mga kemikal mula sa langis o makina ng sasakyan na karaniwang nahahalo sa tubig baha. Nagbabala sila na kung hindi ganap na nasasala ang mga ito, maaring magdulot pa rin ng panganib sa kalusugan ang pag-inom ng ganitong tubig kahit dumaan pa sa filter. Hindi ito nagustuhan ng mga netizen at ayon pa sa kanilang komento na i-filter mo ang tubig baha at ikaw ang uminom, busit. Imbis ang tao ay hindi namatay sa bagyo, papatay naman sila sa paggamit ng filter balde ng DSWD gamit tubig baha. Balak pang gumawa ng Guinness Book of World Record ang DSWD. Di natin alam kung saan kumukuha ng pagsusuri para gamitin ng mga tao ang nasalantang itong ipapagamit ng water balde filter. Kayo muna ang gumamit mga DSWD ng 1 week para sabihing safe ng taong gamitin yan. Ilan kayong taga DSWD, pakibigyan tig-iisa ng timba yan at pag inumin nyo yung tubig galing baha, isama nyo na rin singagba, lupit nyo, baka may bigas kayong ibenta nyo na rin. Mayaman ang Pilipinas sa tubig, bakit mo pa iinumin ng galing sa tubig baha ang tao? Dumi at ihi ng daga, tubig galing sa mga pabrika, dadagdagan pa ng mga basura, kasama lahat yan sa baha, padadaanin sa filter tapos sasabihin pwedeng inumin, isip-isipin naman. Kawawang mamamayan, nasalanta na at ninakawan lagi ng Marcos administration, tubig baha na lang ang ipapainom. Mga ugag ang puta, sila muna mag-unang uminom, dapat na live sa TV, nakukuha sila ng tubig baha doon sa site na binaha at ilagay nila dyan, na invensyon nila at inumin nila ng sabay-sabay na mga amo nila at bangag. Malaki po ang impact sa Bicol region and even sa Northern Luzon at inaantay pa po ang damage impact assessment na manggagaling po sa gobyerno mismo. Pero malaki po ang pinsala sa mga pananim at agrikultura doon po sa mga lugar na talagang direktang inabot ng lakas at puwersa ng hangin at dalang ulan ng bagyong si Uwan. At nakita ko nga kanina sa isang news update na ang kanyang diameter o yung mula sa point to point cutting across the center ng bagyong si Uwan, umaabot po ng 1.8 kilometers ang kanyang distansya. So malaki at malawak po ang rain area at ganoon din po ang higop at impact ng kanyang bit-bit na lakas ng hangin. Kaya nga siya tinawag na super typhoon. Habang ito ay bumabagtas papunta po sa Kamaynilaan, biglang pagbangga niya sa Sierra Madre Mountain Range, the longest mountain range in the Philippines, humina po ang kanyang impact at parang nagkaroon siya ng diffusion, no? Na-diffuse yung lakas, kumalat, kaya hindi po direct hit ang Metro Manila. Na expected, tatama ang kanyang lakas ay sasalantain niya ang maraming lugar ng Metro Manila at karatig lugar sa Central Luzon and Southern Tagalog that includes Laguna, Cavite,
at mga karatig munisipalidad at probinsya. Hindi po ito naganap sapagkat pagbagtas ng bagyong Uwan, papasok po sa Philippine Area of Responsibility towards North Luzon, cutting across Central Luzon, nabangga po niya ang Sierra Madre Mountain Range. Kaya mayroon pong epekto sa kanyang pagdevelop ng strength towards heat area dahil nga po sa lakas ng impact niya sa malaki at malawak at mahabang mountain range na tinatawag nating Sierra Madre. Mga kababayan, pag-uusapan po natin itong idiniklara ni Marcos Jr. na ipinailalim sa National State of Calamity for 1 year ang buong Pilipinas para daw tugunan ng mabilis ang mga kailangang response, intervention, and mga pag-operate ng disaster management activities patungkol sa naging impact ng Bagyong Tino. And of course, expectedly, pati itong nakalipas lang na Bagyong Uwan. At pag-usapan natin, ano po ang karugtong nito sa pinakamalaking kalamidad sa politika at panggobyerno ng Pilipinas, itong 1 trillion pesos na dinambong at dinurobo na mga flood control projects kunwari, na naging daan upang kulimbatin at sipsipin at higupin ng mga magnanakaw na politiko sa pangunguna of course ng disenyo nila Marcos at Romualdez at ng mga kagaya nilang mga manghihigop na gahaman at mga kurakot at mandarambong na politiko like Saldico at mga kabalahibo nila. So ang ating pag-uusapan, ang 1-year state of calamity at ang impact o ang epekto nito at ng umiiral na iskandalo patungkol po sa over 1 trillion pesos na dinambong at kinulimbat at kinurakot na flood control projects. Okay. Wala naman pong problema kung magpapailalim sa state of calamity ang gobyerno sa deklarasyon ni Marcos Jr. bilang presidente ngayon, sapagkat yan po ay prerogative and discretion ng gobyerno kung sa tingin nito ay nangangailangan ng ganong kahaba na panahon ng calamity and disaster response ang gobyerno. Pero nakakapagduda po ang ganong style, di ba? Kasi pwede namang ideklara ang state of calamity and disaster response sa loob ng 30 days, sa loob ng hanggang katapusan ng taon, December 31. Bakit isang taon? Ayun. Ano po ba ang epekto niyan kapag nagdeklara ka ng state of calamity for 1 year? Ibig sabihin po, mabilis na magagamit at maipapalabas ang mga pondo patungkol sa state of calamity na mga disaster and response related fund. That is 5% ng mga lahat ng budget sa local government units. Automatic po ay isinasantabi ang 5% ng kanilang kabuang budget bawat taon for disaster preparation, mitigation, and intervention. Yan pong tinatawag na disaster fund or calamity fund. Sa ilalim at sa national, mayroon din po niyan, sa antas nasyonal. At sa ilalim po ng deklarasyon ng state of calamity, at ito ay nagko-cover o sumasakop na sa buong bansa, ibig sabihin isang taon ay mas madali at mabilis ang pagpapalabas ng pondo dahil mayroon pong basis of release of fund. Yan po ang delikado. Kahit ang mga lugar na hindi po direktang naapektuhan ng pagbabaha o ng matinding impact ng mga bagyo na nakaraan, yung dalawang magkasunod, yung Tino at Uwan, ay allowed sila na gumamit ng kanilang calamity fund and disaster fund na mga 5%. So kung ang isang syudad ay mayroong budget na 2 billion pesos isang taon, 5% niyan ay naka-allocate na para sa standby calamity fund nila. So magkano po ang amount niyan, Example lang, kung 2 billion po 'yan ang calamity fund, for every 1 billion kung 5% is 50 million o 500 million. Tama ba?
Kasi ang 10% ng 1 billion ay 100 million. So 50 million ang 5% ng 1 billion. So mayroon pong 100 million kung ang pag-uusapan ay 2 billion na budget ng isang lungsod. 5% is mga 100 million. Malaki po yun ha. Sa mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng impact ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan, anong gagawin nila? Dito sa 100 million nila na allowed silang i-release, ipalabas ito dahil nga nagdeklara si Marcos ng 1-year state of calamity. So ibig sabihin po, ang natitira pang pondo sa nalalabing mga mahigit 45 days, ilang buwan na, ilang linggo na lang bago magtapos ang fiscal year, December 31, end na po ang fiscal year o yung cycle of financial transactions and operations ng mga budget. Yan pong tinatawag na fiscal year, mga kababayan. So, kung ngayon ay November 10, so mayroong 20 plus mga 52 days na lang, mga kababayan, tapos na ang taong 2025. E di yung mga hindi sinalanta ng bagyo o less ang impact ng bagyo sa kanila, anong gagawin nila sa calamity fund na ito? Yun ang tanong. So binuksan ni Marcos ngayon ang oportunidad na pwedeng maabuso itong 1-year declaration of state calamity at posibilidad na naman ng panibagong paglaganap ng mga pangungurakot. Sapagkat wala naman pong kapasidad ang gobyerno ni Marcos na parusahan, papanagutin at talagang latiguhin at habulin ng seryoso ang mga nangungulimbat at nangungurakot sa pundo ng bayan at all levels in all government agencies almost. Iwi ka nga ng mga nag-o-observe, si Marcos mismo ay punong arkitekto sa tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government, in cahots and in collusion sa kanyang pinsan na si Martin Tambaluslos. Ayun. At mga kabalahibo at alipuris nilang mga kawatan at mga ganid at gahaman sa pera at kapangyarihan ng mga kongresista at ilan pang mga politiko. Yan po ang kabuang itsura niyan. Sa tingin ko po, hindi nararapat at hindi po tumutugma sa pangangailangan na magdeklara ng isang taon na state of calamity ang gobyerno dahil pwede namang tugunan po ang mga nangyaring kalamidad na ito sa loob ng remaining 52 days. O bakit mo kailangang sa buong taon, that means 1 year, kung it will take effect today, November 10, that means until November 10, 2026, nakapailalim sa state of calamity ang buong Pilipinas. Oh, wow. Medyo nakakapagduda yan sapagkat magbubukas po yan ng floodgates of opportunity for corruption. Yan po na naman talaga ang mabilis na palusutin at marami po na mga kasaysayan at karanasan sa local government units na ang mga calamity fund ay naipapalusot kahit walang calamity ay naipaparelease at nagagamit po nila to justify itong pondo na ito. Kasi ang lahat ng pondo po na hindi ma-utilize ay automatic po yan na aakyat yan sa National Treasury. Pero there is yung tinatawag na retainer, allowable retainer, na hindi nakukunin ng National Treasury ng national government. Ito yung mga calamity fund. Ngayon, with the declaration of Marcos Jr. that the entire country, the whole Philippines, is under a state of calamity, at kung pagbabataya na ito ay mag-take effect ngayong araw, November 10, 2025, until November 10, 2026 po yan. Oh. Ano ito? Binuksan upang magkaroon ng pagkakataon at pangpalubag loob ang mga politiko na pwede, mayroon silang pundong pwedeng galawin na sinasakop po ng otoridad ng pagkakadeklara ng state of calamity. Kaya dapat bantayan ito ng mga mamamayan ng bawat lungsod at mga munisipyo at ng ating mga mamamayan sa buong Pilipinas ay dapat maging alerto na 5% minimum ng mga budget ng mga munisipyo at ng mga probinsya at ng mga lungsod sa Pilipinas
ay mayroong automatic na allocation of 5% of the total budget for that year para sa Calamity and Disaster Fund. Pangalawa, maliban po sa pagbubukas ng malawak na oportunidad ng pangungurakot dahil nga walang pagkatakot, walang pananagutan at walang puwersa at seryoso na otoridad na ginagawa ang gobyerno ni Marcos para papanagutin itong mga magnanakaw at mandarambong at mga durubong sa loob ng gobyerno sa lahat ng antas at sangay ng pamahalaan, madali po ang pangungurakot kung ganyan po ang mangyayari na kahit walang mga disaster at walang direktang kalamidad na tinamaan ang mga lugar ay binuksan po ni Marcos for a state of calamity sa loob ng 1 taon. Wow, okay ka lang. Samantala, ang pangalawa po dito ay may problema ang priority focus ng gobyerno patungkol sa kung papaano po haharapin at i-manage ang iba't ibang antas at pamamaraan ng disaster response and calamity intervention support na dapat gawin ng gobyerno. Ang una po dyan, nakasalanan ng gobyernong ito, ang mahigit 1 trillion pesos na mga nawalang pundo sa sinasabing flood control projects. 1 trillion pesos mahigit 2023, 2024, and 2025. Yan po ay napakalaking mga pundo na pwede na po sanang napatatag at napalakas ang mga calamity and disaster intervention ng buong bansa. Kung naging matino at maayos ang gobyernong ito ni Marcos at hindi niya pinayagan ang diskarte ng kanyang pinsan at ng mga aliporis nito kagaya nila Saldico at ng kanilang mga kasamahan ng mga Gang of Six at plus 4 na mga sindikato sa loob ng Kongreso. Ibig ko pong sabihin, kung hindi kinonsinti, kinontsaba at nakipagsabwatan si Marcos kay Romualdez, kay Tambaloslos, yung 1 trillion pesos mahigit ay napakalaki na pong bagay para gumawa ng seryosong mga flood control management program and infrastructure all over the country. Sa Iloilo City alone, nang matapos i-construct mula 2007 and 2011 at ito ay naipatupad ng lubusan, ang Iloilo Floodway Management and Flood Control Project or the Iloilo Flood Control Project, mga kababayan, for the last 15 going toward 16 years, wala pong mayor na kalamidad ng pagbabaha sa buong Iloilo City at mga paligid ng mga munisipalidad nito. Dahil ang mga agos at daloy ng malalaking mga naiipon na tubig sa mga kabundukan ay nakakaya pong palabasin at padaluyin dito sa, I think this is about almost 5 kilometers na floodway management project. At for the last almost 16 years, walang major na pagbabaha